sabi po rito, now, learn a parable of the fig tree. Ano ba salitang fig tree? Yung igos. Sino ba nakakita ng igos? Yung parang tubog yan. Tawag nila yung tubog sa atin. Nagawang parang gulong-gulong. No? Ayun. Sabi niya, when his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang mga talinghaga. Pagka nananiriwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. So likewise, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Ganyan din naman kayo, pagka nakita nyo na nariwa na yung dahon ng igos, ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa pintuan na nga. Ibig sabihin, malapit na ang Diyos, nasa pintuan na. Ating pag-aralan ngayon yung igos. Yan ang tanda na ibig sabihin, ang Diyos ay narito na. Amen? Amen. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things shall be fulfilled. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay nito. Ang tinukoy na lahing ito ay ang Israel. So, hindi daw mawawala ang lahing ito, kundi, kasi lahat ng mga bansa, gusto ng mga bansa na burahin ang Israel. Gusto ng Rusya, alisin ang mga lahi ng Israel. Gusto ng Iran, alisin ang lahi ng Israel. Tama? Lahat ng mga Middle East, gusto pugnawin ang lahi ng Israel. Kailangan mabura ang Hudyo sa buong mundo. Amen? Kaya sabi niya, sabi niya, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Katulad sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito. Hindi lilipas. Lahing ito. Israel yan, yung lahing ito. Hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Manatili. Tama. Tama, Sister Renen. That's good. But of that day and hour know it no man, no, not the angel of heaven, but my Father only. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang makakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama na lamang. So now, tayo magsiupo mga kapatid. So, ibig sabihin po yan, ang sabi po dyan, to learn the parable of the fig tree. Ang ating pong pag-usapan dito ay the sign of redemption is near. Ang tanda ng katubusan ay malapit na. Amen. Amen? At nakita natin na actually ay tayo naman ay niredeem from 2,000 years ago, mahigit na sa krus ng Calvary. But not all the people around the world na sila ay makakatanggap ng katubusan na yon sa buhos ng dugo ng krus ng Kalbaryo, kung hindi yung mga tao na nire-redeem lang. Tama? At makita natin na kaya nga makita natin ang mga kalagayan ng ating buhay ngayon ay talagang napakahirap, at ako po ay nagkamali dahil hindi ko itinuro ang susi ng pagpapala rito. Darating ay isiseries ko po yan kasi kaya kayo ay nahirapan, kaya kayo ay hindi binigyan ng pagpapala ng Panginoon kasi hindi ko itinuro ang tunay na susi ng pagpapala. Amen? At yun ang hindi natin, yun ang dapat na isiseries ko yan darating ang panahon. Now, ang sabi dito, pag-aralan daw. Ibig sabihin ng pag-aralan, ang salitang learn ay siliksikin, to search, to everybody sign. Pero nagbigay ang Diyos ng fig o ng puno na ito. Ano itong puno na tinutukoy na ito? Ay parabola.
ang tinukoy dyan na puno ay ang Israel. Tama ba? Na makita natin, ang Israel ang tinukoy dyan na puno ng igos. No? At makita natin, pag nananariwa daw ang kanyang sanga at sumusupling ang kanyang dahon, ibig sabihin ay sabi niya ay malapit ng tag-araw at nakakita ninyo lahat ng mga bagay na ito, talastasin nyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ibig sabihin, nasa pintuan na siya. Pintuan na malapit na siyang pagbabalik niya, amen? Amen. Patungo sa pag-agaw at tatawid sa tribulation. Tama? Ang tribulation, tandaan nyo, napakahirap na kalagayan yan. No? Darating ang mundong ito na makakaroon ng tribulation. Napakahirap. So, pakinggan nyo ito maigi. Kasi, kung hindi, mamiss nyo ito, hindi nyo ito maintindihan, ibig sabihin, nawawala kayo sa kaligtasan. Maniwala kayo sa akin. Ang sabi po dito, pag-aralan natin ngayong gabi, ang puno ng igos. Ang puno ng igos, spiritually speaking, ay ang bansang Israel. Tama ba? No? Nagitsahan niyo ako, ano? So, nakita natin na ang Israel ay 1,000 to 931 BCE, United Kingdom of Israel ruled by King David, nagsimula sa panahon ni King David at King Solomon, na kung paano who built the first temple in Jerusalem noong 931 BCE. No? At nahati ito ang Israel, nahati kasi itong Israel. Kung mababasa nyo sa Bible, nahati po ang Israel. Tandaan nyo yan mga kapatid. No? At nakita natin na Hallelujah. Nakita natin na ang Israel ay nahati. Mapapansin nyo na nagkaroon ng Judah. Ang Israel ay sa Northern Kingdom of Israel and Southern Kingdom of Judah noong 722 BCE. Kaya mababasa nyo sa Bible na nagtataka kayo bakit nahati ang Israel. Naglalaban pa nga dumating nga sa punto na nag-aaway ang Judah at ang Israel. Pero parehas yan sila, magkakapatid lang yan. No, makita natin na ang makita natin sa istorya ng history na hallelujah. Sa madaling salita, mga kapatid, na kinungkir sila sa panahon ng Assyrians. Yung Assyrians yan yung Iran ngayon. Kinungkir sila ng Northern Kingdom ng 586 BCE ng Babylonians sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nasa history po yan, makinig kayo. Na-captured po ang Jerusalem. So, sa time ni Nebuchadnezzar, winasak ang first temple. Amen? Amen. At makita nyo ngayon, mga kapatid, kung mamaya, malaman nyo mamaya. Ano? Mamaya, maintindihan nyo ito mamaya. So, yung unang templo, winasak sa panahon ni Nebuchadnezzar, tama? Sa noong 722 BCE, nang kinungkerd ng Assyrian, at binasa ng 586 BCE, the Babylonians captured Jerusalem, destroyed the first temple, exiled many Jews, 516. The second temple was built after the Persian allowed the Jew to return. Nung winasak ni Nebuchadnezzar ang templo ng Israel, nasakop kasi ang Israel, at nung natalo naman ng Persian ang Syrian, ang Babylon, at binalik sa pamagitan ni Darius, binalik ang templo, itinayo. Yun yung natayo ng second temple. Tama? Amen. At nung natayo yung second temple, naabutan pa nga ni Jesus Christ yun,
Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Bible, hindi natin basahin, ang sabi niya, walang bato na kapwa bato na matatayo sa kapwa niya bato. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi na, nung naabutan ni Jesus yan, yung templo, doon, di ba, doon nga, nag-church, umaatin pa si Jesus, amen? Sa second temple. Winasak ito sa time ng panahon ni Titus. Wala na po si Jesus Christ yan, kasi napako si Jesus Christ, di ako nakakamali, ay 33 AD, tama? Amen. So 72 AD na napako, winasak ni General Titus ang second temple. At si Titus ay isang Romano, tama? Isa siyang Romano, isang European. So nakita natin na ang mga Hudyo ay nagkalat sila sa Amerika, sa Europe, at nakita natin inampun sila ng mga Palestine. No? Nagkalat sila sa Amerika, sa Europe, kaya mga Hudyo, kahit saan natin makikita, no? Nung time, wala silang bansa eh. Di ba? Wala silang bansa. At ang iba nasa Palestine, ang iba nasa Iran. No? Nakita natin, nagkalat sila. Dahil sa panahon ng 72 AD, ng panahon ni Titus, tama? Nawasak yung second temple. Now, ibig sabihin na makita natin nung nasakop sila ng Roma, na makita natin nung nakita natin na sinakop sila, nawasak sila, no? At makita natin na gusto ng Diyos na maibalik sila sa kanilang lupain. Yan yung lupain ngayon. Para maintindihan nyo, lalo kayo Paul, makinig tayo ha. Tandaan nyo, history to. Kaya nga, sabi ni Brad Branham, sa quotation niya na, Then Jesus came, 1957, When I think of yonder, the Jews, I see that old six-pin star of David. Sabi niya ha, the oldest flag in the world. So, ang flag ng Israel ay mayroon siyang, di ba, ang logo nila ay mayroong 6 star. Di ba, ang star, ilang kanto bang star natin? 5. 5, di ba? Pero sa Israel, ang star nila, ang kanilang corner, ang kanilang kanto, ay 6. Yun sabi ni Brad Branham. That is Star of David, the oldest flag in the world. Hanging yonder, why can the nation see it? And to think that our own beloved nation is going to hook up with the Arabs. Tingnan mo ha? Look like they'll be course. Sila ay pinarusahan, sinumpa. Just as sure they'll spurn the mercy of God. Now, they must stand judgment. See that old flag hanging yonder. See the desert coming forth like a rose blossoming. See those Jews coming back from way down in Iran. So ang Hudyo mula sa Iran ay babalik sila sa kanilang lupain dyan. Kailan yan nangyari? Sabi ni Brother Branham, the Bible said they be carried back to Jerusalem. Sabi niya, but there were 100 years. The Bible said they were carried back to Jerusalem on eagle wing. Sila'y ibabalik sa pamagitan ng eagle wing. No? Sabi ng Bible, to see those great United Airlines bringing them back on the wings of the eagle, and it was them getting off the ship, looking and saying, where is the Messiah? Ibig sabihin, pinalaya sila ng mga Europe, pinababalik sila sa mga bansa, lahat ng mga bansa na may Hudyo sa buong mundo, kailangan ay paalisin sa bansa at babalik sila doon sa kanilang pinanggalingan. Amen? Amen. Makita natin, maski Amerika ay pinasakay sila ng eroplano. Nakita ito ni Isaiah. Mabasa-basa nyo sa Isaiah chapter 40 verse 31 na sabi niya, sila ay dadalhin sa pakpak ng agila. Amen? Sa Exodus chapter hindi ako nakakamali, sa Exodus chapter, makita natin. So, ibinalik sila nung
lahat nagkaroon ng 19, hindi ako nakakamali, nung binalik sila ay noong 1935. No? Lahat sila ay nagsaksib na noong 1935, ibinalik sila dyan sa lupain. Saksib ruled by Greeks. Ang nangunguna pa sa kanila noon ay Grigo. At Romans, Byzantines, early Islamic Calibris, Crusaders, ibig sabihin, iba-ibang mga lahi ang nangunguna noong 1935. Ibig sabihin, at nakita natin na itong mga British, ang British ang nag-petition na ang mga Hudyo ay gawin silang bansa muli. Tama ba? Sa history po yan, makita natin na gagawin naman sila muli ng isang bansa sa pamagitan ng mga Briton ay nagprotesta sila na sa United Nations na gawing bansa ang Israel. Doon makita natin. Sana mag-gets yung aking ibig kong sabihin. So now, ibig sabihin, yung hindi ako nagkakamali, 1946, no? Kunin natin yung history. Wala kasi itong history. Itong research ko na wala. Makita natin na ang nawala yung mga silid ko. Amen. At ito. Tara. Hallelujah. Tayo na natin ito mga kapatid. Sabi niya dito, kunin natin ang quotation ni Brother Branham. Sabi niya dito, kuha natin, is this the sign of the answer? 1962. Sabi ni Brother Branham, but this one didn't come from the earth. Dapat itong isa daw ay hindi nanggagaling sa lupa. He came down from heaven. Napansin nyo, nabasa natin kanina sa Matthew 20, binasa natin yung sign. Ang Diyos ay nasaan na siya? Nasa pintuan. Tama ba? Amen. At sabi niya dito, sabi ni Brother Branham, He come down from heaven because the mystery is all finished. So, ibig sabihin, kapag ang misteryo, hindi lang yung sign ng Israel na pinatukoy ng Panginoong Hesukristo na siya ay nasa pintuan na, kung hindi pati yung misteryo ay natatapos na. Ano yung misteryo? Yung misteryo para sa mga hintil. Tayo yung mga hintil. Now, ang sabi niya dito, and when the mystery is finished, the angel said that time shall be no more, and 7 thunders threw their voices out. Yan po ang mystery, yung 7 thunders. Na what is something to let us know how to enter in the rapturing faith, na kailangan mong malaman ang 7 voices of thunders kasi yan ang magbibigay sa iyo ng rapturing faith. Kung hindi mo maintindihan ang thunders, hindi ka magkakaroon ng rapturing faith. Kaya pagdating na may pagsubok sa buhay mo dahil wala kang rapturing faith, pahapay-hapay ka, wala kang paninindigan sa ating Panginoon. Tama ba? Kaya nga sabi niya dito, pagka wala kang rapturing faith, umaayaw ka na sa Diyos. Kasi wala kang rapturing faith, walang mag-stimulate sa iyo, walang kasiyahan. Kasi yung rapturing faith parang siyang nagbibigay ng joy of salvation. Amen? Nakita natin. Will we run deep over walls and there's something fixing happen? These old married vile bodies are going to be changed. Ngayon, sabi ni Brother Branham, ibig sabihin, yung sabi niya, He come down from heaven because the mystery is all finished.
bababa na siya kasi tapos na yung misteryo. Now, tingnan natin. Mga kapatid, tingnan natin dito. Sabi niya rito na mababasa natin, sabi sa Revelation, no, ang daming quotation, pero hindi ko mababasa ito lahat. Ang sabi niya dito, nasa pintuan na siya at makita natin naging bansa ang Israel noong 1946. Hindi ako nakamali, 47, 48. Pero alam ko 1947. Basta pakita niya, hindi ko na maalala kasi nabura ang na-search kong history dito. Nabura. Ibig sabihin, 1947 o 46, naging nation ang Israel. Ito yung fig. Ito yung fig tree. Ito yung igos na binanggit na nananariwa ang Israel. Naging bansa siya at naging malago siya, naging asinso ang ekonomiya niya. Amen? Amen. Mayaman ang Israel kaysa atin. Kailan siya naging bansa? 1946, 47, and something that. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng ekonomiya ng paglago, nariwa siya, nanangas siya. Nagiging bansa siya ngayon na malakas. Nagis siya? At makita nyo ngayon, nakipag-meeting si Trump sa mga Hudyo na isang ang Amerika na tutulong na maitayo ang third temple. Ang sabi ng Bible, kapag naitayo ang third temple, diyan na babalik ang ating Panginoon. Nag-isyo ko. Amen. So, ibig sabihin, sabay ng paglago ang kanilang relihiyon. Amen? Di ba? Third temple, second temple, winasak ni Titus. Tama? Ngayon, sabi ni Trump, gagamitin ang Amerika para maitayo muli ang third temple. Pero hindi natin pag-usapan yung third temple. Binigyan ko lang kayo ng sign na ibig sabihin na nasa pintuan na nga ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi nito sa Revelation chapter 7 verse 4 hanggang 11. And I hear the number of them which were sealed. Sabi niya, anong purpose sa Israel? Bakit binalik sila, nagiging bansa sila? Anong purpose? Baka mananariwa ang igos niyan? Dahil mayroong binhi ng predestinado. Amen. Mayroong binhi dyan na predestinado. Hindi po saksi ni Jehovah. Kung hindi mga Israel, yung 144,000. Basahin natin, mga saksi ni Jehovah ba ito? Hindi. Hudyo ito. Eh kung saksi ni Jehovah, ilan na sila? Milyon na sila. Di 144,000. Ang iba nun, hindi. Sabi dito sa Revelation chapter 7 verse 4, 11, kaya nga ang Israel ay lalago para ibinalik sila, para maging nation, kasi mayroon ding predestinadong Israel na nakasulat na before sila maging ibalik, maging bansa, na mayroong kukunin ang Diyos sa Israel ng 144 Hudyo na ililigtas. Basahin natin sa Revelation chapter 7 verse 4 and 11. And I hear the number of them which were silpong ko. And I hear the number of them which were sealed. And there were sealed 144,000 all the tribes of the children of Israel. Tagalog. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ito yung mga natatakan. No, makinig kayo. Hindi tayo nag-ano dito. Natatakan na 144,000. Ilan? Sa Bisaya ay 144,000 na natatakan sa bawat angkan mga anak ni Israel. Kailangan matatakan. Amen? Sa angkan ni Judah ay 12,000 na tinatakan. The tribe of Judah were still 12,000.
The tribe of Reuben were 12,000. Of the tribe of Gad were 12,000. Of the tribe of Asher were 12,000. The tribe of Nephalim were 12,000. Of the tribe of Manasseh were 12,000. Sa angka ni Asher ay, of the tribe of Simeon were 12,000. The tribe of Levi were 12,000. The tribe of Issachar were 12,000. Of the tribe of Zabulon were 12,000. The tribe of Joseph were 12,000. And tribe of Benjamin 12,000. 12,000 times 12. Ilan? 144,000. Sa bawat angkan, sabi niya rito, so tuloy, yan ang tataka ng Israel. Ngayon, pag natataka ng Israel, saan na tayo? Wala na tayo rito. We go to the rapture. Amen. Eh, malapit ang Israel eh. Di ba nanariwa na? Yan ang ating pag-aralan, nanariwa na. Ibig sabihin, nasa pintuan na ang Diyos. Bakit nasa pintuan na ng Diyos? Para kukunin niya ang kanyang bride. Ibig sabihin ng pintuan, malapit na ang katapusan. Sabi niya rito, sa verse 9, After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number of all nations, and kindreds, and people, and tongue stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands. Tingnan nyo ha, sa verse, ano yon? Sa verse 9. Ating Tagalugin, mas maintin, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan. Karamihan. Lubhang karamihan. Ibig sabihin ng lubhang karamihan, marami. So maraming maligtas pa rin. Na di mabilang ng sinuman. Na mula sa bawat bansa. Mula sa mga bawat bansa. At lahat ng mga angkan ng mga bayan at mga wika. So iba-ibang mga wika naroon sa langit na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Ito yung time ng rapture. Naroon na tayo sa langit. Nasa harapan na tayo ng Diyos. Yan yung sinasabi ni Jim kanina na kinakantan madalas na I can face tomorrow. Makikita kong mukhaan ang Diyos. Naroon na tayo sa langit, nasa rapture na. Pero ang Israel ay magtatatak pa lang sila rito. Sabi niya rito, ng mga bansa, anong ginawa natin doon? Yung mga na-rapture. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Amen. Doon tayo magsasaya ngayon. Doon natin maralaman na tayo ang ating redemption. Nag-issue ko? Amen. Doon natin maiki-claim na ang ating redemption is completed na. Nag-issue ko? Tingnan nyo dito. Basahin natin. Sa Episo 4:30. Tama natin. Sabi niya rito, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya na kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sa English, and grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed unto the day of redemption. Nakitsyo ko? Kaya rin Revelation chapter 7 verse 9, yan yung mga nagpupuri na ang tao doon, ang nagsasabi tayo roon sa langit na ang sabi doon, Hallelujah, ito yung araw ng pagpalaspas. Amen. Amen. Sa langit nagpalaspas tayo, sabi niya, hallelujah, sabi niya dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng angkan at mga bayan at mga wika,
na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng koridoro na nagdaramtan na maputing damit. Maputing damit is a glorified body. Amen? At may mga palma sa kanilang mga kamay. Palma, ibig sabihin, ito yung mga palaspas. Amen? Amen. Nandun sa langit tayo nagpapalaspas, nagpupuri tayo sa Diyos. Amen? Amen. Sabi niya dito, hallelujah, at nagsisigawan ng tinig na malakas. Anong tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaamin Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Doon natin mararanasan ang ating redemption na kagalakan. Amen. Nakasama ka ra pala. Doon, nandun ka na sa langit, nandun ang presensya ng Diyos, na tunay na presensya ng Diyos. Nandun yung kaligtasan mo. Amen? Yan yung time na rapture. At sabi dito, tingnan nyo, at ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan. Amen? Tingnan nyo ha. Ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan. At ng matatanda at ng apat ng nilalang na buhay. Anong ginawa nila? At sila'y nangapagpatirapa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Pati mga anghel kasama natin. Amen? Amen. So nakita natin yung nasa pintuan na ang Diyos. Ngayon, babalik tayo. Kasi nasa rapture na yan eh. Nasa langit na tayo. Amen? Amen. Balikan natin sa Matthew, sabi niya, nasa pintuan. Di ba? Pag nananariwa na, pag nakita niyo na ang Israel, yung mga tanda tungkol sa Israel, nasa pintuan na siya. Amen? Amen. Anong pintuan? Saan siya? Amen. Basahin natin. Ang sabi ni Brother Branham, kukuha tayo. Tingnan nyo ha. Question and answer 1963. Down to the 6. Ibig sabihin, kunin natin muna, basahin muna natin. Sabi niya, unstopped sea. At makita nyo, bumaba daw sa ika-6 at huminto. See? What's the opening of the seals? Tingnan daw nyo masdan nyo daw ang pagbubukas ng silyo. It comes down to the 6. Bumaba ito daw sa ika-6 at stops at huminto. Tingnan nyo ha, huminto. Just silence in heaven, that's all that's it see. For the space of an hour. Doon sa Revelation chapter 8, at sabi ni Brother Ram, nung pagbukas ng silyo ng ika-6 ay huminto. Tama, stop. At nagkaroon lamang ng katahimikan ng langit ng halos kalahating oras. Amen? Amen. Katahimikan. Di ba kanina may balikan natin. So, ibig sabihin, walang nagpupuri doon kasi narito sa baba. Amen? Amen. Ang sabi ng Bible, 1963, the mystery cloud, hanggang ngayon unclosed ang case niyan, hindi pa rin ma-detect ng mga scientists kung ano yung mystery cloud na noon na nangyari sa end time. Amen? 1963, February 28. Hindi ako nakakamali. 1963, February 28. Halos sabi ng science, nagpakita yung cloud na yon, sabi ng scientist sa Amerika, almost 28 minutes. Ilan bang minuto ang kalating oras? 30. So, ibig sabihin, halos 30 minutos. Amen? Amen. Nakita natin. So now, ibig sabihin, ang sabi ni Brother Branham, na nakausap niya, nagkaroon ng thunders. Hallelujah! So, 1963, kung tingnan nyo mga kapatid, prophecy ito ha, 1963, nasa pintuan na ang Diyos. Hallelujah! Amen. Nagits ako? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, na nasa pintuan na, malapit na. Sabi ni Brother Branham, 1963, kung nasa pintuan, doon nagsimula, bumaba ang ating Panginoon sa katahimikan, 1963, February 28. Hallelujah! Na almost kalahating oras, sabi ng science, nagpakita ang cloud na yon, science ng Amerika, sa, ang sabi nila, ay 28
28 minutes. Tama? Hindi kalahating oras yun, tama? So tama ang Bible at tama yung nagpakita ng sign. Ngayon, kapag hindi nyo alam ang sign na ito, mamimiss nyo ang rapture. Amen. Para kayo nagtatrabaho na hindi nyo alam ang oras, kung anong oras na, malilagi kayong malilit sa trabaho, malilit kayo. Amen. Amen. Ang sabi nito, 1963, tama ang Matthew na ang katapusan ay napipinto na, nasa pintuan na ang Diyos. Amen? 1963. Hallelujah. Amen. At ang Israel, ngayon, sabay ngayon, na ang sabi ni Trump, nakipag-meeting si Trump sa Israel, hallelujah, na tutulong ang Amerika sa pagtayo ng Third Temple. Hallelujah, nag-issue ko? Amen. So, ibig sabihin, malapit na ang katapusan. Hallelujah. Mag-gets natin mga kapatid. Kaya nga, ang sabi niya, kaya nga yung seven voices, thunders, dapat maintindihan natin yan. May pangangaral natin yan dito. Yan yung seven seal. Hindi pa napangaral nyo, hindi nyo pa narinig ang seven seal, tama? Seven church ages lang eh. Amen. Kaya hindi ko maipangaral ang seven seal para may pumipigil sa akin dahil hindi pa kayang tanggapin. Sabi niya dito, now, ibig sabihin, ang rapture ay secret. Hindi po ito. So, ang rapture ay secret, ang misteryo ay sekreto. Tama? Amen. Sabi ni Brad Branham, sabi niya, ang dami quotation, hindi ko na lang babasahin. You know? Makita natin na malaon ang ating oras. So, ibig sabihin mga kapatid, na ang sabi sa Matthew, kung 1963 ang Diyos ay nasa pintuan na pala, yung katahimikan sa langit ay nandito sa baba, ang thunders. At ang sabi ni Brad Branham sa Revelation, basahin natin, Revelation 10. Nang nagkakulog, doon nagpasimula ang Revelation 10.7. Tingnan natin. Basahin natin Revelation 10.7. Mga kapatid, sana makita niyo. Tingnan natin ang Revelation 10.7. Tingnan nyo ha. Sabi niya, kailan bumaba yung Pillar of Cloud? 1963. Mystery Cloud. Almost 28 minutes. February 28. Tama? Nakausap ni Brad Branham ang anghel na sabi niya parang mga anghel, mayroon dong 7 anghel na nag-pyramid. Amen? Amen. At nakita niya, nakausap niya, no? At nakita natin, ang sabi dito sa Revelation 10.7, kundi sa mga araw na tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit na siyang umihip, kung magkagayon ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang alipin na mga propeta. Ibig sabihin, mga kapatid, makinig tayo, 1963, nagkaroon ng thunders at doon nagsimula ng Revelation 10.7 nung pagbukas ng silyo, Amen. nagkaroon ng thunders. Amen? Amen. At makita natin yung mga voices ng thunders, yan yung 7 seals. Hindi pa natin may pangaral. Kaya may pangaral natin yan. At pagkatapos noon, doon nag-beginning, the mystery should be finished. Tama? Amen. Ulitin natin. But in the days of the voice of the 7 angel, wind shall begin to sound. Wind shall begin to sound. Si Brad Branham ng 7 seal, nagpasimula siyang nag-sound.
The mystery of God should be finished. Yan yung pagkatapos ng finish ng 7 thunders, 7 seal. As He had declared to servants the prophets. So, ibig sabihin, naroon na siya sa pintuan. 1963, naroon na ang count natin. Na sabi niya, malapit na. Ilang taon na tayo? Mula from 1963 hanggang ngayon. Ilang taon tayo? Ha? Si Mama ay nasa 1963 si Mama ay nasa 62 years. Tama? Amen. Almost 62 years. From the door hanggang ngayon, 62 years. Nagpasimula si brother ng sound. Ngayon, sino ngayon ang ganap sa atin? Huwag kayo magpapadaya kasi sabi nila, mayroon pa daw another prophet. No, sabi ni Brother Branham, wala ng propeta. Ang sabi nga ni Joseph Branham, na kasi ang iba, mayroon nag-angkin na propeta na kapalit ni Brother Branham, may ganito daw. Tandaan natin, sabi ni Joseph, ang iba naman ay si Joseph daw ang propeta. Pero tandaan natin, sabi ni Joseph, tingnan natin itong sinabi ni Joseph, no, nakita ni Joseph Branham. Si Joseph Branham mismo ang nagsabi dito. Tingnan natin yung sinabi ni Joseph Branham. Hindi ko nakita. Wala dito. Ang sabi ni Brother Joseph Branham, kasi sabi niya, screenshot ko yun. Hindi ko makita. Hanapin natin. Ibang lumalabas. Ayan. Ang sabi ni Brother Branham, Joseph Branham, tingnan natin. Sabi ni Joseph Branham. Sabi niya, the word of the Lord to Brother Joseph Branham. Sabi niya, I returned from Arizona with the word of the Lord for us. Ako'y bumalik mula sa Arizona sa salita ng Panginoon para sa atin. Amen. Ngayon, ang tanong sa iba, si Joseph Branham daw ang siyang magbubukas ng thunders. Siya daw yung sabi nila pangwalong propeta. Sabi sa Bible, 7 lang, tama? Ang sabi ni Brother Joseph, nung ipinangaral niya, nangaral siya, bumalik siya to keep playing the tapes. Amen. Amen. Pananatilihin na playing. Ano yung playing? Ipi-play ang mga tapes. On ang mga record, yung mga pangangaral ni Brother Branham. Kaya, tapos sabi niya, the voice of thunders, the voice of God is thunders. The voice of God is the message of Brother Branham. Sabi niya. Kaya nga nasabi ni Brother Branham, ganito, thus saith the Lord. Amen. Kaya nasabi niya, thus saith the Lord. Kaya makikita natin mga kapatid. Hallelujah. No? Hindi na tayo magpalawig. Nakita nyo na ang ibig kong sabihin? Amen. Ang Israel naging bansa na, ngayon ititayo na yung third temple. Hallelujah. Nagits nyo ko? Amen. Tutulong ang Amerika? Nasa pintuan na ang Diyos? Hindi. 1963. Si Mama nasa 62, 63. 2006, 63 na pala. 63 years. 3 years na. Tama. 63 years ago. Nasa pintuan na ang Diyos. Hallelujah. Nagits nyo? Amen. Amen. Tayo mga kapatid. Kaya kung huwag kayong masyadong sabihin nyo na konti tayo, dahil ang rapture hindi naman paramihan. Amen. Ang rapture ay yun lamang yung mga tumatanggap talaga, yung tunay na magkakaroon ng rapturing faith. Amen? At hayaan nyo na yung ipangaral natin yung thunders o 7 seal na makita natin. Amen. Tayo po'y magsiko mga kapatid. Hallelujah.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang nakakaalam sa aming mga puso. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng pag-unawa sa salita. O Lord God, hayaan mo ang mga puso namin at aming isip. Kami ay lumilipas sa mundong ito. Alam namin, maski ang mundong ito, maski ang langit, Lord God, sabi nga ng mga scientists ay ang anytime ang mundo ay mawawala. Lord God, alam namin tunay nga na napatunayan ng mga scientists na ang mundo ay mawawala. Napatunayan ng scientists pati ang langit at atmosphere ay mawawala. Dahil alam namin, Lord God, na mayroon kang bagong langit at bagong lupa na itatayo, Lord God, para sa amin. Ama, Ikaw na po ang bahala ng aming mga kapatiran, Sister Lynn, sila Sister Arcel, si Brother Aaron, ang mga anak ni Sister Lynn. Ikaw na po ang bahala kay Sister Lynn, Lord God, anong mga desisyon sa kanilang buhay, maipaalala mo sa kanila na naging tamang landas, tamang daan, O Lord God. Ganon din, Lord God, na Sister Nabil, si Brother One, sana lagi namin makasama. Lord God, hinintay ko yung panahon na pinakita mo na magamit na si Brother One. At ganon ang kanyang pamilya ay kasama kami na maglilingkod sa iyo. At ganon din kay Sister Helene, si Brother Henry. Hinintay ko, Lord God, na makapiling ko ang ating kapatid sa paglilingkod dito at magiging mainit at makasama namin sa rapture, Lord God. Alam namin, Lord God, darating ang panahon na magagamit namin ang bawat isa sa amin. Buong pamilya, si Sister Helene, ay buong pamilya sila ay maglilingkod sa iyo, Lord God. Maging masaya sila, ganun man ang hirap sa buhay. Alam namin, Lord God, na nandiyan ka, laging nakaalalay sa amin. At ganun din, Lord, sa aking pamilya, sa aking asawa. At sa gawain ito, Lord, lalo sa linggo, Ikaw na po ang bahala, Lord. Kay Brother Ando at kay Sister Vina, Lord God, anumang mga pagsubok at problema sa kanilang buhay, hayaan mo, Lord God, maalala ka man lang minsan sa kanilang kaisipan at ilagay kanila sa kalagitnaan nila at kanilang pamilya upang magkaroon man lang ng kapayapaan, magkaroon sila ng hindi kalituhan, malinaw sa kanilang kaisipan. Ama, kahit sa mahirap na buhay, kahit sa kawalan ng buhay, Lord God, alam namin nandiyan ka, Lord. Ikaw ang tutulong at gagabay sa kanila kapag lumapit sila sa iyo, Lord. Ma, maraming po salamat sa mga nanonood. Pagpalain mo po ang lahat. Ikaw po ang Diyos ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ma, maraming po salamat sa taong palang Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless.